Ako si Elise. 21 taong gulang noon nang nagsimula ang lahat ng bagay na hanggang ngayon ay hirap pa rin akong ipaliwanag kahit ilang beses ko nang piliting isipin kung totoo ba talaga ang lahat o baka unti-unti lamang akong nababaliw noong mga panahong iyon. Lumaki ako sa isang tahimik na baryo sa Quezon na napapalibutan ng bundok, niugan at makakapal na kagubatan. Sanay na kami sa mga kwento ng matatanda tungkol sa engkanto, lamang lupa at mga nilalang na hindi dapat ginagambala. Pero tulad ng karamihan sa mga kabataan, hindi ako naniniwala noon. Para sa akin, panakot lang iyon ng matatanda para hindi kami gala ng gala sa gabi. Simple lang ang buhay ko noon. Tagabantay ako ng maliit naming tindahan habang ang nanay ko naman ay naglalako ng kakanin sa bayan. Wala na akong ama dahil bata pa lang ako ay iniwan na niya kami. Kaya sanay akong tahimik ang bahay namin tuwing gabi. Minsan nga, mas gusto ko pa ang katahimikan dahil pakiramdam ko, mas nakakapag-isip ako kapag walang ibang tao. Pero isang gabi, may nangyari na hindi ko makalimutan. Nanaginip ako tungkol sa isang lalaking hindi ko kilala. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking puno ng balete habang umuulan. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya dahil natatakpan iyon ng mahaba niyang buhok na basa sa ulan. Pero kahit ganon, hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Nakasuot siya ng itim at nakatingin lang sa akin na parang may gusto siyang sabihin. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya nagsasalita. Basta nakatingin lang siya habang ang paligid ay sobrang tahimik. Pagkagising ko, malamig ang buong katawan ko. Akala ko simpleng bangungot lang iyon kaya hindi ko masyadong pinansin. Pero kinabukasan, ganun ulit ang napanaginipan ko. At sumunod na gabi, hanggang sa halos gabi-gabi ko na siyang makita. Unti-unti, mas luminaw ang mukha niya sa bawat panaginip. Napakagwapo niya pero kakaiba ang itsura niya. Maputla ang balat niya at sobrang lalim ng mga mata niya na parang may tinatagong lungkot. Mahaba rin ang buhok niya at sa tuwing titingin siya sa akin, pakiramdam ko parang humihila sa dibdib ko kahit hindi ko siya kilala. Minsan sa panaginip ko, sinusundan ko siya sa gitna ng kagubatan. Minsan naman nakikita ko siyang nakatayo lang sa labas ng bintana ko habang nakatingin sa akin. Ang pinakamanakakatakot, tuwing magigising ako, pakiramdam ko parang may totoong tao sa kwarto ko kahit wala naman akong kasama. Nagsimula akong mawalan ng maayos na tulog. Madalas akong mapuyat at halos wala ng ganang kumain. Napansin iyon ng nanay ko kaya minsan habang nag-aalmusal kami, napatanong siya sa akin. Bakit parang namumutla ka yata nitong mga nakaraan? Ngumiti lang ako at sinabing kulang lang ako sa tulog. Hindi ko sinabi ang tungkol sa lalaking napapanaginipan ko dahil baka isipin niyang nababaliw ako. Pero habang tumatagal, mas lalong nagiging kakaiba ang lahat. Isang gabi, naiwan akong mag-isa sa bahay dahil umuwi sa kapatid niya sa kabilang baryo. Maulan noon at mahina ang signal ng cellphone kaya maaga akong nagsara ng tindahan. Bandang 11 ng gabi, habang nakahiga ako, may narinig akong mahinang katok mula sa bintana. Tuk tuk tuk. Dahan-dahan akong napabangon. Akala ko sanga lang ng puno dahil mahangin sa labas. Pero maya-maya, narinig ko ulit. Tuk tuk tuk. Mas malakas na. Kinilabutan ako. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana habang hawak ang flashlight. Nang silip ko ang labas, wala naman akong nakita. Madilim lang at puro ulan. Pero nang akmang isasara ko na ang kurtina, bigla akong natigilan. May isang lalaki na nakatayo malapit sa puno ng mangga sa labas ng bahay namin. Halos tumigil ang paghinga ko. Kahit madilim, sigurado akong siya ang lalaking nasa panaginip ko. Parehong mukha, parehong titig. Nakatayo lang siya roon habang basa ng ulan ng katawan niya. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya nagsasalita. Basta nakatingin lang siya habang ang paligid ay sobrang tahimik. Napaatras ako sa sobrang takot. Nang muli akong sumilip pagkaraan ng ilang segundo, wala na siya. Hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan,
Pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na baka guni-guni ko lang iyon dahil sa puyat. Pero habang nagwawalis ako sa labas ng bahay, may napansin akong bakas ng putik malapit sa bintana ko. Parang may taong matagal nang nakatayo roon habang umuulan kagabi. Simula noon, nagsimula na akong matakot sa gabi. Madalas kong maramdaman na parang may nakatingin sa akin kahit saan ako pumunta. Kahit sa palengke o sa daan pa uwi, minsan pakiramdam ko may sumusunod sa akin at tuwing lilingon ako wala naman akong makikita. Pero ang pinakamanakakatakot na lahat ay nangyari makalipas ang ilang araw. Gabi iyon at mahimbing akong natutulog nang bigla akong magising dahil sa malamig na hangin. Napatayo agad ako nang napansin kong bukas ang bintana kahit sigurado akong isinara ko iyon bago matulog. Mabagal akong lumapit para isara iyon nang bigla akong narinig na boses. Mahina, malamig, halos bulong lang. Sa wakas, nakikita mo na ako. Nanigas ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong lumingon sa likod ko. At doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa pinakasulok ng kwarto ko habang nakatingin sa akin ng mga mapupunyay niyang mga mata. Hindi ako agad nakasigaw nang makita ko siya sa sulok ng kwarto ko. Para bang biglang nanigas ang buong katawan ko at nawalan ako ng lakas kahit gumagalaw pa ang isip ko. Nakatayo lang siya roon habang dahan-dahang umiihip ang malamig na hangin mula sa bukas sa bintana. Hindi ko maintindihan kung paano siya nakapasok dahil nakalak ang pinto ko at walang ibang daan papasok sa kwarto kundi ang maliit na bintana sa gilid. Mas malinaw ko na siyang nakita noon kumpara sa panaginip ko. Mahaba ang buhok niyang bahagyang basa na parang kagagaling lang niya sa ulan kahit tuyo naman ang paligid. Maputla ang balat niya at sobrang kakaiba ng mga mata niya. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kakaibang lungkot at pagod sa titig niya. Nakasuot siya ng itim na polo na bahagyang bukas sa dibdib at habang nakatitig siya sa akin, pakiramdam ko parang hindi ako makahinga. Hindi siya mukhang tao, pero hindi rin siya mukhang halimaw. Mas nakakatakot yun. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa akin kaya napaatras ako agad hanggang sa tumama ang likod ko sa dingding. Nanginginig na ang buong katawan ko noon. Sino ka? Halos pabulong kong tanong habang hirap huminga. Hindi siya agad sumagot. Ilang segundo lang siyang nakatingin sa akin bago siya tumingin sa bintana. Parang may pinapakinggan siya sa labas. Tulog na dapat ang isip mo. Mahina niyang sabi. Mas lalo akong kinabahan dahil kakaibang boses niya. Malalim pero malamig. Para bang matagal nang hindi nakikipag-usap sa tao. Huwag kang lalapit. Sigaw ko habang nangingilid ang luha sa takot. Doon lang siya muling tumingin sa akin. At sa unang pagkakataon, may nakita akong emosyon sa mukha niya. Lungkot. Hindi kita sasaktan. Hindi ko alam kung bakit pero habang sinasabi niya yon, parang may parte sa akin na gustong maniwala. Pero mas malakas pa rin ang takot ko. Bigla akong kumuha ng maliit na rosaryong nakasabit sa gilid ng kama ko at itinutok iyon sa kanya. Akala ko matatakot siya, pero hindi. Tahimik lang siyang nakatingin sa rosaryo habang bahagyong humihina ang ilaw ng kwarto ko. Biglang kumalabog ang bintana dahil sa malakas na hangin at halos mapasigaw ako. Paglingon ko ulit sa kanya, wala na siya. Parang usok na bigla na lang naglaho. Napahagulgol ako sa sobrang takot. Hindi na ako natulog hanggang umaga. Nang dumating ang nanay ko kinabukasan, sinabi niyang mukha raw akong may sakit dahil sobrang putla ko. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat pero natatakot akong isipin niyang nawawala na ako sa sarili. Mula noon, mas lalo akong naging balisa. Madalas kong marinig ang mahinang bulong sa paligid kahit walang tao. Tuwing gabi parang may naglalakad sa bubong namin. Minsan naman may maririnig akong mahinang yabag sa labas ng bintana ko. Halos hindi na ako makatulong ng maayos. Isang hapon habang nasa tindahan ako, may matandang babaeng dumaan at biglang tumigil sa harap ko. Nakasuot siya ng kupas na damit at may hawak na maliit na bayong. Hindi ko siya kilala pero nakatitig siya sa akin na parang may kung anong alam. May sumusunod sa'yo. Kinabahan agad ako. Ano po ibig ninyong sabihin? Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya ng bahagya saka tumingin sa likod ko na parang may ibang taong nakatayo roon kahit wala naman. Hindi tao ang nakadigit sa anino mo. Parang bumigat bigla ang dibdib ko. Nang akmang magsasalita pa sana ako, bigla siyang umalis na parang walang nangyari. Hindi ko man lang tanaan kung sino siya. Kinagabihan, mas lalo akong hindi mapakali. Habang naguhugas ako ng pinggan sa kusina, biglang simulang tumahol ng malakas ang mga aso sa labas. Isa-isa silang nagsitakbuhan palayo, habang umiiyak ang tunog nila na parang takot na takot. Napatingin ako sa bintana. At doon, ko ulit siyang nakita. Nakatayo siya sa gitna ng dilim malapit sa puno ng mangga. Diretso lang ang tingin niya sa akin.
Hindi ko maintindihan kung bakit pero sa pagkakataong iyon, hindi na puro takot ang nararamdaman ko. May kakaiba ring kaba na parang gusto kong malaman kung bakit niya ako sinusundan. Maya-maya, unti-unti siyang lumakad palapit sa bahay namin. Tumigil siya sa ilalim mismo ng ilaw sa labas, kaya mas lumino ang mukha niya. Napakagwapo niya, pero hindi normal ang itsura niya. Sobrang puti ng balat niya at parang kumikislap ng bahagya ang mga mata niya sa dilim. Bigla niyang iniangat ang kamay niya at dahan-dahang itinutok sa likod namin ang bahay. Parang may gusto siyang ipakita. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero parang may humihila sa akin palabas. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa likod ng bahay habang mabilis ang tibok ng puso ko. Pagdating ko roon, wala na siya. Pero may nakita akong kakaiba sa lupa. May bakas ng malalaking paa na parang hindi sa tao at sa gitna noon ay may nakapalupot na itim na balahibo na parang galing sa isang malaking hayop. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Kasabay noon ang mahinang bulong na halos tumabi sa tenga ko. Nang hindi ka dapat makita. Mabilis akong napalingon pero wala namang tao. At doon ko unang naramdaman na may mas malalapang bagay kaysa sa lalaking laman ng panaginip ko. Pakiramdam ko may iba pang nilalang na nagmamasid mula sa dilim ng kagubatan. Hindi ko na alam kung ilang gabi akong halos hindi nakatulog ng maayos matapos ang nangyari sa likod ng bahay namin. Tuwing pipikit ako, pakiramdam ko may matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Hindi na rin mawala sa isip ko ang sinabi ng matandang babae tungkol sa aninong nakadikit sa akin. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ko nang magsimula akong makarinig ng mga kakaibang bulong kahit maliwanag pang paligid. Minsan, habang nagtitinda ako, may maririnig akong mahinang tawag sa pangalan ko mula sa likod ng tindahan. Kapag sisilip ako, wala namang tao. Minsan naman habang naglalakad ako sa baryo, parang may nakasunod na yabag sa likod ko pero nawawala rin kapag lilingon ako. Unti-unti akong natatakot sa sarili kong isip. Pero kasabay ng takot na iyon ay ang kakaibang paghila ng kuryosidad papunta sa lalaking palaging nagpapakita sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit sa tuwing naiisip ko siya, may bahagi sa dibdib kong parang kumakalma kahit alam kong hindi normal ang lahat. Lumipas ang ilang araw na hindi ko siya nakita. Walang anino sa labas ng bahay, walang bulong sa gabi. Halos akalain kong tapos na ang lahat. Pero isang gabi habang pauwi ako galing bayan, doon ko siya muling nakita. Bandang 9:00 na noon at halos wala ng tao sa daan dahil umuulan ng mahina. Naglalakad lang ako habang yakap ang payong nang mapansin kong parang may sumusunod sa akin. Mabigat ang yabag pero mabagal lang. Una, hindi ko pinansin. Pero nang marinig kong mas lumalapit ang yabag, napahinto ako. Dahan-dahan akong lumingon. At naroon siya. Nakatayo siya sa gitna ng daan habang tumatama ang ulan sa buhok at balikat niya. Hindi siya mukhang basa kahit umuulan, para bang hindi siya naaapektuhan ng paligid. Tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi ako makagalaw. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw ko na siyang nakita kaysa dati. Matangos ang ilong niya at napakaputla ng balat niya. Halos walang emosyon ng mukha niya. Pero nakatitig siya sa akin na parang matagal niya akong hinintay. Hindi ko na malayang napaatras ako. Bakit mo ako sinusundan? Nanginginig kong tanong. Tahimik lang siya sa loob ng ilang segundo bago siya dahan-dahang lumapit. Hindi kita sinusundan, mahina niyang sabi. Binabantayan kita. Mas lalo akong kinabahan. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya agad sumagot. Saglit siyang tumingin sa paligid na parang may hinahanap, saka mulong bumalik ang tingin niya sa akin. May naghahanap sa'yo. Biglang lumamig ang buong paligid. Ano ko ba talaga? Tanong ko habang halos maiyak na sa takot. Doon ko unang nakita ang bahagyang pagbabago sa mukha niya. Para bang nahihirapan siyang sagutin ang tanong ko. Pagkatapos ng ilang segundo, saka siya nagsalita. Hindi ako tao. Parang tumigil ang mundo sa narinig ko. Biglang lumakas ang ulan kasabay ng malakas ng hangin. Nagsimulang gumalaw ang mga puno sa paligid kahit wala namang bagyo. Napaatras ulit ako. Ano ka? Bulong ko. Sandali siyang natahimik bago siya tumingin diretso sa mga mata ko. Isa akong engkanto.
Halos mawalan ng lakas ko sa narinig ko. Buong buhay ko, sa kwento ko lang naririnig ang salitang iyon. Pero ngayong kaharap ko mismo ang isa, pakiramdam ko parang biglang naging totoo lahat ng kinatatakutan ng mga matatanda noon. Dapat tumakbo ako noon. Dapat sumito ako. Pero hindi ko nagawa. Sa halip, nakatayo lang ako habang pinagmamasdan siya. Hindi ka dapat natatakot sa akin. Sabi niya. Paano mo nasasabing hindi? Sagot ko agad. Pinapasok mo ang bahay ko. Lagi kang nagpapakita sa panaginip ko. Hindi ka tao. May kakaibang lungkot na naman akong nakita sa mga mata niya. Hindi ko ginusto na makita mo ko. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Lumapit siya ng bahagya kaya mas lalo akong kinabahan pero hindi ako gumalaw. Matagal kitang binabantayan. Mahina niyang sabi. Mula pa nung bata ka. Nanlamig ang buong katawan ko. Ano? Hindi mo lang maalala. Biglang sumakit ang ulo ko sa sinabi niya. Parang may kung anong pilit bumabalik sa alaala ko pero hindi ko maabot. Maya-maya bigla siyang napalingon sa gubat sa gilid ng daan. Kasabay noon narinig ko rin iyon. May malakas na kaluskos mula sa dilim. Isa, dalawa. Parang may malaking hayop na mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Sa unang pagkakataon, nakitaan ko siya ng pag-aalala. Umalis ka rito. Seryoso niyang sabi. Ano? Tumakbo ka pa uwi. Huwag kang lilingon. Bago pa ako makapagtanong, biglang may malakas na ungol na nanggaling sa gubat. Napaatras ako sa takot. At mula sa dilim, may dalawang mapupulang matang unti-unting lumitaw sa pagitan ng mga puno. Hindi iyon tao. Napansin kong agad humarang sa harap ko ang lalaki at doon ko nakita ang unang bagay na nagpapatunay na hindi talaga siya mortal. Unti-unting kumislap ang mga mata niya sa dilim. Kasabay noon, parang gumalaw ang hangin sa paligid namin at nagsimulang umuga ang mga puno kahit walang bagyo. Lumingon siya sa akin ng bahagya. Tumakbo ka na, Elise. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko kailanman sinabi ang pangalan ko sa kanya. Hindi ko na hinintay pang magsalita ulit ang lalaking nasa harapan ko. Nang marinig kong banggitin niya ang pangalan ko, parang may kung anong malamig na dumaloy sa buong katawan ko. Kasabay noon ang muling paglitaw ng mapupulang matang nakatitig mula sa loob ng kagubatan. Biglang umugong ang hangin sa paligid namin. Parang may malakas na puwersang gumagalaw sa pagitan ng mga puno habang mabilis na nagkakaluskos ang mga dahon. Hindi ko na makita ng maayos kung ano ang nasa dilim pero sapat na ang dalawang matang iyon para maintindihan kong hindi normal lang nilalang na nagtatago roon. Tumakbo ka na, mas madiin niyang sabi. Hindi ko na napigilang gumalaw. Mabilis akong tumakbo habang nanginginig ang buong katawan ko. Naririnig ko ang lalakas na yabag mula sa likod ko, kasabay ng mga umol na parang galing sa mabangis na hayop. Halos madapa ako sa putikan, habang pilit hinahabol ang paghinga ko. Pero kahit takot na takot ako, hindi ko mapigilang lumingon. At ang nakita ko, ang isa sa mga bagay na hindi ko makakalimutan habang buhay. Nakatayo ang lalaking iyon sa gitna ng daan, habang umiikot ang malakas na hangin sa paligid niya. Kumikinang ang mga mata niya sa dilim at tila gumagalaw ang mga anino sa paanan niya. Sa harap niya ay may malaking nilalang na halos kasing laki ng kalabaw. Maitim ang katawan nito at mahahaba ang mga kuko. Hindi ko na makita ng malinaw ang muka pero sapat na ang anyo nito para mawalan ako ng lakas. Pagkatapos nun, mabilis akong tumakbo pa uwi. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa bahay nang hindi nadadapa o nawawalan ng malay. Pagkapasok ko sa loob, agad kong isinara ang pinto at bintana habang habol ang hininga. Nanginginig pa rin ako nang sumilip ako sa labas pero wala na akong nakita kundi ang madilim na daan at malakas na ulan. Hindi ako nakatulog buong gabi. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi niya. Isa akong engkanto. Pakiramdam ko noon parang nilulunod ng takot at pagkalito. Hindi ko maintindihan kung bakit ako niya binabantayan. At bakit parang may ibang nilalang na gusto akong hanapin. Kinabukasan, kahit wala akong tulog, pinilit kong magpanggap na normal sa harap ng nanay ko.
Pero napansin niyang nanginginig pa rin ako habang nag-aalmusal kami. May sakit ka ba? Tanong niya habang hinahawakang noo ko. Umiling lang ako. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo. Bandang hapon, nagpa siya akong pumunta sa bahay ng matandang albularyong nakita ko noon sa tindahan. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko siya lang ang posibleng makaintindi sa mga nangyayari sa akin. Nasa dulo ng baryo ang bahay niya, malapit sa masukal na bahagi ng gubat. Lumang kubo iyon na napapalibutan ng mga halamang gamot at nakasabit na kung ano-anong anting-anting. Habang papalapit ako, mas lalo akong kinakabahan. Pagdating ko roon, parang hindi na siya nagulat nang makita ako. Akala ko hindi ka pupunta. Mahinang sabi niya habang nakaupo sa kahoy na upuan. Kilala niyo ba siya? Agad kong tanong. Tumingin siya sa akin ng matagal bago siya bahagyang napagbuntong hininga. Nagpakita na pala siya sa iyo. Umupo ako sa harap niya habang naninginig pa rin ang kamay ko. Ano ba talaga siya? Tahimik muna siya bago siya tumingin sa kagubatan sa likod ng bahay niya. Hindi lahat ng engkanto ay masama, pero hindi rin lahat ay dapat pagkatiwalaan. Parang bumigat lalo ang dibdib ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang mga panaginip ko, ang lalaking nasa kwarto ko, ang nilalang na nakita ko kagabi. Habang nagsasalita ako, hindi siya umiimik. Tahimik lang siyang nakikinig na parang matagal na niyang alam ang lahat. Hanggang sa matapos ako at doon siya nagsalita. Ang pangalan niya ay Ilian. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Matagal na siyang nakatira sa bundok na iyon. Mas matanda pa siya kaysa sa baryong ito. Ano bang gusto niya sa akin? Tumingin siya diretso sa mga mata ko. Ikaw lang ang nakakakita ng tunay niyang anyo. Nanlamig agad ang katawan ko. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag nakita ng isang mortal ang tunay na anyo ng isang engkanto, may koneksyon ng nabubuo sa pagitan nila. Parang gusto kong umatras sa narinig mo. Hindi ko naman gustong makita siya. Pero nakita mo pa rin. Tumahimik ako. Biglang umihip ng malamig na hangin sa labas ng kubo, napatingin ng matanda sa bintana sa kabahagyang napagbuntong hininga. Hindi na dapat siya lumalapit sa mundo ng tao. Bulmul niya. Ano pong ibig sabihin ninyo? May mga engkantong gustong manatiling lihim ang mundo nila. At ngayong nakita mo si Ilian, posibleng maging panganib ka para sa kanila. Halos mawalan ako ng paghinga. Bakit niya ako binabantayan? Tahimik muna ang matanda bago siya muling tumingin sa akin. Dahil matagal ka na niyang kilala, hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Pero bago pa siya makasagot, biglang kumalabog ng malakas ang pinto ng kubo. Napatalon ako sa gulat. Kasabay noon ang patay sindi ng ilaw na gasera sa tabi namin. At mula sa labas, may narinig akong pamilyar na boses. Lumabas ka na, Ilian! Biglang namutla ang matandang albularyo. Samantalang ako naman ay unti-unting linunod ng takot nang maramdaman kong may kung anong mabigat na presensya sa labas ng kubo. Nanatili akong nakaupo habang nanginginig ang buong katawan ko. Pakiramdam ko noon ay unti-unting sumisikip ang hangin sa loob ng kubo ng matandang albularyo. Hindi ko maipaliwanag pero parang may mabigat na presensyang nakapalibot sa amin. Ang maliit na apoy ng gasera sa tabi namin ay patuloy sa paggalaw kahit walang malakas na hangin sa loob. Lumabas ka na, Ilian. Muli kong narinig ang boses mula sa labas. Boses iyon ng isang babae. Malamig. Mahina, pero may kakaibang bigat. Napansin kong agad tumayo ang matandang albularyo at mabilis na nagsabit ng maliit na anting-anting sa may pintuan. Nanginginig ang mga kamay niya habang may binubulong na dasal. Ano pong nangyayari? Mahina akong tanong. Hindi agad siya sumagot. Lumapit siya sa akin sa kamariing hinawakan ng kamay ko. Ano man ang marinig mo mamaya, huwag kang lalabas. Mas lalo akong kinabahan. Bago pa ako makapagsalita, biglang bumukas ng kusa ang bintana ng kubo kasabay ng malakas na hangin. Pumasok ang malamig na simoy na halos parang nagyayelong humaplos sa balat ko. At doon ko siya nakita. May isang babaeng nakatayo sa labas ng kubo. Mahaba ang buhok niyang halos sumasayad sa lupa at nakasuot siya ng mahabang itim na damit na parang gawa sa usok. Napakaganda ng mukha niya, pero may kakaibang lamig sa mga mata niya. Hindi siya mukhang tao.
Halos parang buhay na anino habang nakatayo sa gitna ng dilim. Diretso ang tingin niya sa akin. Siya ba ang mortal? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa tabi ko at sa isang iglap, naramdaman ko ang pamilyar na presensya sa likod ko. Si Ilian. Hindi ko man lang nakita kung paano siya pumasok. Nakatayo siya ngayon sa pagitan namin habang matalim ang tingin niya rito. Umalis ka rito, Amara. Parang mas bumigat ang paligid nang banggitin niya ang pangalan ng babae. Gumiti ng bahagya si Amara pero walang init ang mukha niya. Matagal mo nang nilalabag ang batas natin, sabi niya habang nakatitig pa rin sa akin. At niyan pati mortal dinadamay mo na. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila pero ramdam kong hindi normal ang tensyon sa pagitan nila. Lumapit ng kaunti si Amara sa pintuan. Hindi mo dapat hinahayaan na makita ka niya. Tahimik lang si Ilian. Hindi ko yun ginusto. Napatingin ako kay Ilian. Sa unang pagkakataon parang may mabigat siyang tinatago. Ngayon parang may mabigat siyang tinatago. Biglang tumingin sa akin si Amara. At ikaw naman, mahina niyang sabi. Dapat lumalayo ka habang maaga pa. Hindi ako agad nakapagsalita. Ano bang ibig mong sabihin? Saglit siyang natahimik bago siya bahagyang ngumiti. Hindi mo pa rin bang naiintindihan? Tanong niya habang nakatitig pa rin sa akin. Kapag umibig ang isang engkanto sa mortal, may kapalit yon. Parang may kung anong bumigat sa dibdib ko. Napatingin agad ako kay Ilian pero umiwas siya ng tingin. Hindi totoo yon, sabi niya kay Amara. Totoo. At alam mo yon. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga halaman sa paligid ng kubo kahit wala namang hangin sa loob. Napansin kong parang unti-unting dumidilim ang paligid habang nag-uusap sila. Hindi siya ligtas hanggat malapit siya sa'yo. Dagdag ni Amara habang nakatingin sa akin. Hindi lang ikaw ang nagmamasid kanya. Naalala ko agad ang nilalang na may mapupulang mata sa gubat. Biglang lumamig ang pakiramdam ko. Ano ba talaga ang gusto ninyong sa akin? Halos pabulong kong tanong. Tahimik silang pareho. Hanggang sa marahan akong nilingon ni Ilian. May marka ka, sabi niya. Nanlaki ang mata ko. Ano? Mula pagkabata. Biglang sumakit ng bahagya ang ulo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit pero habang nagsasalita siya, parang may mga lumang alaala na pilit bumabalik sa isip ko. Isang madilim na gubatan, malakas na ulan, at isang batang umiiyak. Napahawak ako sa ulo ko. Elise? Mahina niyang tawag. Bigla akong nahilo. Sa isang iglap may mabilis na imahe na dumaan sa isip ko. Nakikita ko ang sarili kong bata pa habang nakatayo sa gitna ng gubat. Umiiyak ako habang nakapalibot ng dilim. Tapos may lalaking lumapit sa akin. Si Ilian. Mas bata ang mukha niya pero siya pa rin iyon. At bago mawala ang imahe, nakita kong may inilagay siyang kamay sa noo ko habang kinikislap ang kakaibang marka sa balat ko. Bigla akong napabalik sa realidad habang mabilis ang paghinga ko. Ano iyon? Nanginginig akong tanong. Tahimik si Ilian. Samantalang si Amara naman ay dahan-dahang napapikit kahit alam niya na ang iniisip ko. Naalala mo na, mahina niyang sabi. Hindi ako makahinga ng maayos. Ano bang nangyari sa akin noon? Lumapit ng bahagya si Ilian pero hindi niya ako hinawakan. Noong bata ka, mahina niyang sabi, muntik kang mawala sa gubat. Parang may malamig na tubig na bumuho sa katawan ko. May naalala akong kwento noon ng nanay ko na minsan daw ay nawala ako habang naglalaro malapit sa bundok. Buong baryo daw ang naghanap sa akin pero bigla na lang daw nila akong natagpuan kinabukasan malapit sa ilog habang walang malay. Hindi ko naalala ang gabing iyon. Hanggang ngayon. At ikaw ang nakita sa akin noon. Dagdag ni Ilian. Tahimik ang buhong kubo. Taming tunog lang ng hangin ang maririnig. Simula noon, mahina niyang sabi habang nakatitig sa akin, hindi na kita iniwan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong natulala matapos marinig ang sinabi ni Ilian. Pakiramdam ko noon ay parang unti-unting nagbabago ang buong pagkakakilala ko sa sarili ko. Simula pagkabata, akala ko normal lang ang lahat sa buhay ko. Akala ko simpleng pagkawala lang sa gubat ang nangyari sa akin noon. Hindi ko alam na may koneksyon pala iyon sa kanya. Tahimik ang buong kubo.
Walang nagsasalita. Tanging tunog lang ng hangin at mahinang paggalaw ng mga dahon sa labas ang naririnig ko habang pilit kong inuunawa ang lahat. At bakit mo ako binabantayan? Mahina akong tanong habang nakatingin kay Ilian. Saglit siyang natahimik bago siya tumingin sa akin. Dahil hindi ka ligtas. Biglang napailing si Amara habang nakahalokipip sa may pintuan. Hindi mo pa rin matanggap ang totoo. Malamig niyang sabi kay Ilian. Hindi lang proteksyon ng dahilan kaya ka nananatili malapit sa kanya. Hindi agad sumagot si Ilian, pero sapat na ang katahimikan niya para maramdaman kong may mas malalim pa siyang tinatago. Biglang tumingin sa akin si Amara. Makinig kang mabuti, mortal, sabi niya. Hindi mo naiintindihan kung gaano kapanganib ng sitwasyon mo ngayon. Napalunok ako. At kung mas lalong lumalim ang koneksyon ninyo, hindi lang siya ang mawawala. Parang bumigat ang dibdib ko. Ano bang ibig mong sabihin? Unti-unting lumapit si Amara habang malamig ang mga mata niya. Bawal sa aming umibig sa tao. Napatingin agad ako kay Ilian. Tahimik lang siya. At kapag nilabag namin ng batas na yon, pagpapatuloy ni Amara, may kapalit. Biglang lumamig ang hangin sa loob ng kubo. Unti-unting mawawala ang kapangyarihan niya. At kapag tuluyan siyang bumagsak, saglit siyang tumingin kay Ilian bago ibinalik ang tingin sa akin. Mamamatay kayong pareho. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Ano? Amara, mariing sabi ni Ilian. Hindi ba dapat alam niya yun? Matagal mo nang itinatago sa kanya ang totoo. Nanginginig na ang mga kamay ko. Hindi maaari iyon. Pero habang sinasabi ko iyon, bigla kong napansin ang isang bagay. Maputla si Ilian kaysa dati. At sa unang pagkakataon napansin kong tila may bahagyang maitim na marka sa gilid ng leeg niya. Parang unti-unting kumakalat na usok sa balat niya. Napansin kong agad niya iyong tinakpan. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Biglang umiwas siyang tingin na parang ayaw niyang makitang mukha niya. Matagal na yang nagsisimula, malamig na sabi ni Amara. Simula nang magpakita siya sa mortal na mundo para sa'yo. Pakiramdam ko parang may mabigat na humahawak sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit pero habang naririnig ko ang mga sinasabi nila, unti-unti ring lumalalim ang kakaibang sakit sa loob ko. Biglang may malakas na hangin na pumasok sa kubo dahilan para manginig ang apoy ng gasera. Kasabay noon ay ang matinding hilo na bigla kong naramdaman. Napahawak ako agad sa gilid ng mesa. Ilis, mabilis na tawag ni Ilian habang agad lumapit sa akin. Pagkahawak niya sa braso ko, biglang may malamig na pakiramdam na dumaloy sa katawan ko. Pero kasabay noon ay ang matinding sakit sa dibdib ko. Parang may kung anong humihigop ng lakas ko. Napasinghap ako sa sakit. At sa isang iglap, may mga kakaibang imahe na pumasok sa isip ko. Nakikita ko ang isang lugar na hindi ko kilala. Napakaraming matataas na puno. Asul na apoy na lumulutang sa hangin at mga nilalang na may mapuputlang mata na nakatingin sa akin sa dilim. Pagkatapos noon nakita ko si Ilian. Nakatayo siya sa gitna ng kagubatan habang duguan ng kamay niya. Nakatingin siya sa isang mas matandang nilalang na tila galit na galit. Tatalikuran mo ang sarili mong uri dahil sa isang mortal? Sigaw ng nilalang. Biglang nawala lahat ng imahe. Nabalik ako sa realidad habang mabilis ang paghinga ko. Halos mawalan ako ng lakas, kaya agad akong sinalo ni Ilian bago ako bumagsak. Ramdam ko ang malamig niyang kamay sa likod ko habang hawak niya ako. Hindi mo siya dapat inilalapit sa alaala niya, galit na sabi ni Amara. Hindi ko kontrolado iyon, sagot niya habang nakatingin sa akin. Pakiramdam ko noon ay sobrang bigat ng katawan ko. Parang may lagnat akong hindi maipaliwanag. Ilis, mahinang tawag niya. Unti-unti akong napatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi natakot ang pinakamalakas kong nararamdaman habang nakatingin sa kanya, kundi awa. Dahil kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagod at sakit na matagal na niyang dinadala. Bakit mo ginagawa ito? Mahinang tanong ko. Tahimik siyang sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok kong tumatakip sa mukha ko. Dahil ikaw lang ang dahilan kung bakit gusto ko pa ring manatili sa mundong ito. Biglang umiwas ng tingin si Amara na parang ayaw niyang marinig ang sinabi niya. Samantalang ako naman ay lalong naguluhan sa nararamdaman ko. Dapat natatakot ako sa kanya. Dapat lumalayo ako.
Pero habang nakatingin ako sa mga mata niya, pakiramdam ko parang matagal ko na siyang kilala higit pa sa kaya kong maalala. Biglang nagsimulang tumahol ang mga aso sa labas ng kubo dahilan para manginig ang apoy ng gasera. Kasabay noon ay ang matinding pag-ihip ng hangin. Napatingin agad si Ilian sa labas habang biglang naging seryoso ang mukha niya. "Ano iyon?" tanong ko. Hindi siya agad sumagot, pero maya-maya marahan siyang tumingin kay Amara. Nahanap na nila siya. Biglang nanlamig ang buong katawan ko nang marinig mula sa labas ang sunod-sunod na yabag na parang may maraming nilalang na papalapit sa kubo. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Simula nang iligtas ka sa gubat noong bata ka, may bahagi ng mundo namin na naiwan sa'yo. Hindi ako agad nakapagsalita. Naaalala ko ang mga kakaibang panaginip ko simula pagkabata. Ang pakiramdam na parang may laging nakatingin sa akin. Ang mga bulong sa gabi. At dahil doon, dagdag niya, nakikita mo ang mga bagay na hindi kayang makita ng normal na tao. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kubo. Napatalon ako sa gulat. Kasabay noon ng pagpasok ng malamig na hangin at ang nakakabinging ungol mula sa labas. At doon ko sila nakita. May 3 nilalang na nakatayo sa dilim. Matatangkad sila at baluktot ang katawan na parang hindi tao. Maitim ang balat nila at kumikislap ang mapupulang mata habang nakatingin sa akin. Mahahaba ang mga kuko nila at parang usok ang gumagalaw sa paligid nila. Halos mawalan ako ng lakas sa takot. Mabilis na humarang si Ilian sa harap ko habang nagsimulang umungong ang hangin sa buong kubo. Biglang kumislap ang mga mata niya. Kasabay noon ay ang paggalaw ng mga anino sa sahig na tarang buhay. "Lumayo kayo," malamig niyang sabi. Pero hindi gumalaw ang mga nilalang. Sa halip, sabay-sabay silang ngumisi habang nakatitig sa akin. "Siya na nga," bulong ng isa sa kanila. "Ang mortal na may marka." Biglang lumamig ang buong paligid. At bago pa ako makagalaw, mabilis na sumugod ang isa sa mga nilalang papunta sa akin. Napapikit ako sa takot. Pero kasabay noon ay ang malakas na pagsabog ng hangin. Nang muli akong dumilat, nakita kong hawak ni Ilian sa leeg ang nilalang habang kumikislap ang kakaibang simbolo sa kamay niya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na kapangyarihan niya. Biglang lumiwanag ang buong kubo sa kulay asul na apoy na umiikot sa paligid niya. Ang mga mata niya ay hindi na mukhang tao, kundi parang kumikislap na pilak sa dilim. At habang nakatayo siya sa harap ko, doon ko unang naramdaman ng kakaibang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi lang takot, kundi matinding hila papunta sa kanya. Parang may bahagi ng sarili ko na matagal nang nakakakilala sa kanya kahit hindi ko maintindihan kung bakit. Biglang napasigaw ang nilalang na hawak niya bago ito naging maitim na abo sa loob lamang ng ilang segundo. Napaatras ang 2 pang nilalang. Tahimik ang buong paligid matapos noon. Mabigat ang paghinga ni Ilian habang nakatalikuran sa akin. At doon ko napansin ang isa pang bagay. Unti-unting kumakalat ang maitim na marka mula leeg niya pababa sa braso. Parang may kung anong sumisira sa kanya mula sa loob. Parang biglang nabuhay ang buong kagubatan sa paligid ng kubo nang marinig namin ang sunod-sunod na yabag mula sa labas. Hindi iyon normal na tunog ng tao. Mabibigat ang hakbang at parang sabay-sabay silang gumagalaw sa ilalim ng lupa. Kasabay noon ang malakas na pag-ihip ng hangin at ang biglang pagpatay-sindi ng ilaw ng gasera. Agad akong tumayo kahit nangihina pa ang katawan ko. "Ano sila?" nanginginig kong tanong. Hindi agad sunagot si Ilian. Nakatingin lang siya sa pintuan habang unti-unting dumidilim ang mga mata niya. Parang may kung anong nagbabago sa paligid niya habang mas lumalamig ang hangin sa loob ng kubo. "Mga bantay," sagot ni Amara habang seryosong nakatingin sa labas. Hindi sila titigil hanggat hindi kanila nakukuha. Parang bumigat ang dibdib ko. "Bakit ako?" Tahimik silang dalawa. Hanggang sa marahan akong nilingon ni Ilian habang papalapit sa akin. "Dahil may marka ka ng mundo namin." Muli kong naramdaman ng matinding kaba sa dibdib ko. Biglang sumakit ang ulo ko kasabay ng mabilis na pagpasok ng kung ano-anong alaala sa isip ko. Mga imahe ng gubat. Mga matang kumikislap sa dilim. Mga nilalang na nakatingin sa akin habang bata pa ako. Napahawak ako agad sa noo ko. "Elise!"
Mahina niyang tawag habang papalapit sa akin. Pero bago pa siya makalapit, biglang may malakas na kalabog mula sa bubong ng kubo. Napasingap ako sa gulat. Kasunod noon ay ang nakakakilabot na ungol na parang galing sa malaking hayop. Nakatingin ng matandang albularyo sa kisame habang naninginig ang kamay niya sa paghawak ng rosaryo. Hindi na sapat ang proteksyon dito. Mahina niyang sabi. Biglang tumingin sa akin si Ilian. Kailangan kitang ilayo rito. Ano? Mabilis kong sagot. Hindi ligtas dito. Hindi ako sasama sa'yo. Biglang natahimik ang buong kubo. Saglit na yumuko si Iliana parang masaktan sa sinabi ko pero mabilis din yung nawala sa mukha niya. Naiintindihan ko. Mahina niyang sabi. Pero kapag nanatili ka rito, papatayin ka nila. Hindi ko alam kung bakit pero mas natakot ako sa paraan ng pagkakasabi niya kaysa sa mismong salita. Parang totoo na totoo iyon. Biglang may malakas na pagkamot mula sa dingding ng kubo dahilan para mapasigaw ako. Unti-unting nagkaroon ng mahahabang bakas ng kuko ang kahoy sa gilid ng bahay habang may mababang ungol na naririnig mula sa labas. Mabilis akong napaatras. At sa unang pagkakataon, malinaw kong nakita ang takot sa mukha ng matandang albularyo. Hindi sila dapat nakakalapit dito. Bulong niya. Biglang sumangot si Amara. May nagbigay ng daan sa kanila. Napatingin agad ako sa kanya. Ano bang gusto nila sa akin? Tahimik si Amara bago siya dahan-dahang lumapit sa akin. Hindi ka ordinaryong mortal. Hindi ako makagalaw habang nakatingin kay Ilian. Ang asol na apoy na umiikot sa paligid niya ay unti-unti nang nawawala, pero nananatili pa rin ang malamig na hangin sa loob ng kubo. Sa sahig ay naiwan lamang ang maitim na abo ng nilalang na umatake sa akin kanina. Tahimik ang lahat. Pero sa kabila ng katahimikan, parang mas lalo kong nararamdaman ang panganib sa paligid namin. Unti-unting bumalik sa normal ang mga mata ni Ilian, ngunit hindi nawala ang maitim na marka sa leeg niya. Sa halip, mas lalo pa itong kumalat pababa sa braso niya na parang ugat ng usok na gumagapang sa balat. Napansin kong bahagya siyang napahawak sa dibdib niya. Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko napigilang tanong. Hindi siya agad sumagot. Sa unang pagkakataon mula nang nakilala ko siya, mukhang hirap siyang tumayo. Mabilis na yumapit si Amara sa kanya habang seryoso ang mukha. Ginagamit mo na naman ang kapangyarihan mo sa mortal na mundo. Malamig niyang sabi. Pinapabilis mo lang ang pagkasira mo. Tahimik lang si Ilian. Anong ibig niyang sabihin? Tanong ko habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Huminga ng malalim si Amara bago siya tumingin sa akin. Unti-unti nang nawawala ang kapangyarihan niya. Parang may kumirot agad sa dibdib ko. Dahil sa akin? Walang sumagot. Pero sapat na ang katahimikan nilang dalawa para maintindihan ko ang sagot. Biglang napaupo si Ilian sa gilid ng mesa habang mabigat ang paghinga niya. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero habang nakikita ko siyang nasasaktan, parang may kakaibang sakit ding humihigpit sa dibdib ko. Dapat natatakot pa rin ako sa kanya. Pero habang tumatagal, mas lumalakas ang pakiramdam na ayokong may mangyaring masama sa kanya. Biglang nagsalita ang matandang albularyo. Hindi na pwedeng manatili rito si Elise. Napatingin agad ako sa kanya. Ano pong ibig niyang sabihin? Alam na nila kung nasan ka. Hindi natitigil ang mga nilalang na yun. Hindi ko siya dadalhin sa mundo namin, agad na sabi ni Ilian. Pero wala ka ng ibang pagpipilian, mabilis na sagot ni Amara. Tahimik ulit ang lahat. Pakiramdam ko para akong unti-unting linulunod ng sitwasyong hindi ko maintindihan. Ilang araw pa lang ang nakakalipas pero parang biglang nagbago ang buong mundo ko. Biglang may pumasok na alaala sa isip ko. Ako, habang bata pa, nakatayo sa tabi ng ilog sa gitna ng gubat. Umiiyak habang napapalibutan ng dilim. At pagkatapos ay si Ilian. Nakatingin siya sa akin habang hawak ako sa braso. Mas malinaw na ngayon ang alaala kesa dati.
Naalala ko ang malamig niyang kamay at ang kakaibang liwanag sa paligid namin noong gabing iyon. Napahawak ako agad sa ulo ko. "Elise!" Mahinang niyang tawag. Unti-unti akong napatingin sa kanya. "Naaalala ko na," bulon ko. Biglang natahimik si Elian. "Hindi lahat. Piraso pa lang." "Bakit ako napunta noon sa gubat?" Tahimik siya sandali bago siya sumagot. "May tumawag sa iyo." Nanlamig agad ang katawan ko. "Ano?" "Mula pa noon, nakikita ka na nila." Parang bumigat ang hangin sa paligid namin. "Ang marka sa iyo," dagdag ni Amara, "ay parang ilaw sa mata ng mga nilalang sa mundo namin." Bigla kong naalala ang mapupulang matang matagal nang nakatingin sa akin mula sa dilim. "Hindi ko naman gusto ito," mahinang sabi ko habang nanginginig ang boses ko. At doon ko nakita ang kakaibang lungkot ni Elian. "Alam ko." Tahimik lang siya habang nakatingin sa akin. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan siyang tumayo kahit halatang nanghihina pa rin siya. "Kailangan mo nang umuwi." Nanlaki ang mata ko. "Ano?" "Babalik ako kapag ligtas na." Biglang sumangot si Amara. "Elian, huwag mo siyang idamay pa." Parang may kung anong mabigat sa boses niya habang nakatingin sa akin. "Kapag mas matagal kang malapit sa akin, mas lalong lalalim ang koneksyon natin." Parang may malamig na humawak sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan. "Hindi mo kailangang maintindihan. Mas mabuti nang kamuhihin mo ako kesa mawala ka." Bigla siyang lumapit sa akin at bago ko pa maintindihan ang gagawin niya, marahan niyang hinawak ang noo ko. Nanlamig agad ang buong katawan ko. Kasabay noon ay ang pagdilim ng paningin ko at ang pagpasok ng kung ano-anong bulong sa isip ko. Mga matang kumikislap sa dilim, mga puno sa gitna ng makapal na hamog, at ang boses ni Elian. "Kalilimutan mo muna ako." Nanlaki ang mata ko. "Ano?" Pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko, biglang may lalaking liwanag na bumalot sa paligid. At nang muli akong magising, nasa kama na ako sa bahay namin. Maliwanag na ang umaga. Parang walang nangyari. Naririnig ko ang nanay ko sa kusina habang nagluluto ng almusal. Mabigat ang ulo ko habang dahan-dahan akong bumangon. Pakiramdam ko may mahalagang bagay na akong nakakalimutan. May kung anong mabigat sa dibdib ko pero hindi ko maipaliwanag kung bakit. At habang nakaupo ako sa kama, napansin ko ang isang bagay sa palad ko. May maliit na marka roon, kumikislap ng bahagya sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi ko alam kung ilang araw akong namuhay na parang may nawawalang bahagi ng sarili ko matapos akong magising sa bahay namin noong umagang iyon. Pilit kong ipinagpatuloy ang normal kong buhay, pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may mali. May mga gabi na nagigising ako ng hihihingal kahit hindi ko maalala ang panaginip ko. Minsan naman, bigla na lang sumisikip ang dibdib ko kapag naririnig ko ang malakas na hangin mula sa gubat. At sa tuwing titingin ako sa maliit na markang nasa palad ko, pakiramdam ko may kung anong gustong bumalik sa alaala ko pero hindi ko maabot. Parang may taong pilit kong nakakalimutan. Lumipas ang ilang linggo na ganoon ang sitwasyon ko. Unti-unti ring bumalik sa normal ang baryo namin. Wala nang kakaibang bulong sa gabi. Wala nang mga matang nakatitig mula sa dilim. Kahit ang mga aso sa paligid ay hindi na rin tila takot tuwing madaling araw. Pero ako, hindi ako naging normal. Madalas akong mapatulala habang nakatingin sa bundok sa likod ng baryo namin. Minsan, kahit hindi ko naiisip, napapadpad ako malapit sa gubat na parang may kung anong humihila sa akin papunta roon. At gabi-gabi, iisa lang ang panaginip ko. Isang lalaki na nakatalikod habang naglalakad papalayo sa gitna ng makapal na hamog. Hindi ko makita ang mukha niya, pero sa tuwing magigising ako matatas ko siyang mapanaginipan, basa ng luha ang pingsni ko kahit hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa isang gabi, nagbago ulit ang lahat. Malakas ang ulan noon at halos walang tao sa labas.
Mag-isa lang ako sa bahay dahil muling umalis ang nanay ko papunta sa kapatid niya sa kabilang baryo. Habang nagsasara ako ng bintana, bigla kong napansin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang tunog ng kuliglig, walang tahol ng aso, parang biglang namatay ang buong baryo. Kasabay noon ay ang matinding kaba sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko may mali. Maya-maya, biglang nagpatay-sindi ang ilaw ng bahay namin. Napaatras ako agad. At pagkatapos noon, may narinig akong mahinang kalabog mula sa labas. 1, 2, 3. Parang may mabigat na bagay na gumagalaw sa ilalim ng bahay namin. Nagsimula akong manginig habang dahan-dahang lumalapit sa bintana. At doon ko nakita ang isa sa pinakamatatakuting na bagay sa buong buhay ko. May isang nilalang na nakatayo sa gitna ng ulan. Matangkad ito at halos hindi tao ang hugis ng katawan. Maitim ang balat nito at mahahaba ang mga braso. Ang pinakamatatakutin ay ang mapupulan nitong mga mata na diretso lang na nakatitig sa akin. Parang tumigil ang paghinga ko. Kasabay noon ay ang biglang pagsakit ng marka sa palad ko. Napahawak ako rito habang napapikit sa sakit. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Si Ilian, ang kubo, ang gubat, ang mga nilalang, at ang gabing sinabi niyang kakalimutan ko muna siya. Napasinghap ako habang sunod-sunod na bumalik ang alaala sa isip ko. Hindi! Mahina akong bulong. Biglang kumalabog ng malakas ang pintuan ng bahay namin dahilan para mapasigaw ako. Mabilis akong napaatras habang nanginginig ang buong katawan ko. At pagkatapos noon, narinig ko ulit ang pamilyar na ungol mula sa labas. Parehong tunog ng mga nilalang na umaatake sa kubo noon. Biglang nagsimulang kumalat ang maitim na usok sa ilalim ng pintuan habang unti-unting umiinit ang marka sa palad ko. Pakiramdam ko, parang sinusunog ang balat ko. At sa gitna ng takot ko, may isang pangalan na kusang lumabas sa bibig ko. Ilian! Kasabay noon ay ang malakas na pagsabog ng hangin sa labas. Biglang nabuksan ang bintana habang pumasok ang malamig na hangin sa loob ng bahay. At sa gitna ng ulan, nakita ko siya. Nakatayo siya sa labas habang basang-basa ang damit niya. Pero iba na ang itsura niya ngayon. Mas maputla siya kaysa dati. Mas madilim ang mga mata niya at ang maitim na marka sa leeg niya ay halos kumalat na hanggang pingsni niya. Pero kahit ganoon, diretso pa rin ang tingin niya sa akin. Sa unang pagkakataon matapos niyang burahin ang alaala ko, malinaw kong nakita ang matinding pagod sa mukha niya. Mabilis siyang lumapit sa bahay habang nagsisimulang umungol ng mas malakas ang nilalang sa labas. Elise! Tawag niya. Kasabay noon ay ang malakas na pagkabasag ng isang bahagi ng dingding ng bahay namin. Napalingon ako habang nakita kong pilit nang pumapasok ang nilalang sa loob. Napaatras ako sa sobrang takot. Pero bago pa ito makalapit sa akin, mabilis na humarang si Ilian sa pagitan namin. At sa unang pagkakataon, hindi na ako natakot sa kanya. Dahil habang nakatayo siya sa harap ko, bigla kong naalala ang lahat ng sinabi niya noon. Na siyang nagligtas sa akin noong bata pa ako, na hindi niya ako iniwan, na matagal na niyang binabantayan ako. Biglang sumugod ang nilalang kay Ilian pero mabulis niyang itong nasalo gamit ang isang kamay. Kasabay noon ay ang pagliyabnab ng kulay asul na apoy sa paligid niya. Ngunit habang ginagamit niya ang kapangyarihan niya, mas lalo kong nakikitang kumakalat ang maitim na marka sa katawan niya. Parang unti-unti siyang kinakain nito mula sa loob. At doon ko naintindihan ang sinabi ni Amara na habang mas lumalalim ang koneksyon namin, mas lalo siyang nawawala. Hindi ko na alam kung ano ang mas matindi nung mga oras na yon. Ang takot ko sa nilalang na pilit pumapasok sa bahay namin o ang sakit na makita si Iliana unti-munting nauubos sa harap ko. Patuloy na nagliliyab ang kulay asul na apoy sa paligid niya habang pilit niyang pinipigilan ang nilalang na umatake sa akin. Nanginginig ang buong bahay sa lakas ng puwersang nagbabanggaan sa loob. Basag na ang ilang bahagi ng dingding at nagsimula nang pumasok ang malamig na ulan sa sahig. Ilian! Sigaw ko habang nanginginig. Hindi siya lumingon.
Nakatuon lang ang tingin niya sa nilalang na hawak niya habang mas lalo pang kumakalat ang maitim na marka sa balat niya. At pagkatapos noon, bigla niyang itinulak palayo ang nilalang dahilan para tumilapon ito palabas ng bahay kasabay ng malakas na pagsabog ng hangin. Tahimik ang sandali. Mabigat ang paghinga niya habang nakatalikod sa akin. At doon ko napansin na bahagya na siyang nanginginig. Mabilis akong lumapit sa kanya. "Nasasaktan ka na," mahina kong sabi. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Sa unang pagkakataon, hindi na niya itinago ang sakit sa mukha niya. "Dapat umalis ka na rito," mahina niyang sabi. "Hindi na." Parang bahagyang natigilan siya sa sagot ko. Hindi na ako tatakbo. Tahimik lang siya habang nakatingin sa akin. Kasabay noon ay ang muling pag-ungol ng nilalang mula sa labas ng bahay. Ramdam ko ang pagyanig ng lupa habang unti-unti itong tumatayo muli. "Hindi mo naiintindihan," mahina niyang sabi. "Kapag hindi ako lumayo sa'yo, tuluyan akong mawawala." Unti-unti akong napaiyak habang nakatingin sa kanya. "Bakit mo pa rin ginagawa ito para sa akin?" Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa akin. At sa gitna ng malamig na ulan at magulong hangin sa paligid namin, marahan niyang hinawakan ng pisngi ko. "Dahil ikaw ang unang taong tumingin sa akin na parang hindi ako halimaw." Parang may kung anong bumasag sa loob ko sa narinig ko. Bigla kong naalala ang lahat. Ang batang ako sa gitna ng gubat, ang malamig niyang kamay habang inililigtas niya ako, ang mga gabing binabantayan niya ako mula sa dilim, at ang mga panahong pilit niyang linalayuan para hindi ako mapahamak. Hindi dahil gusto niya akong takutin, kundi dahil matagal na niya akong minamahal. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Kasabay noon ay ang paglabas ng dalawa pang nilalang mula sa dilim ng kagubatan. Pare-pareho silang nakatitig sa akin habang kumikislap ang mapupula nilang mga mata. "Nahanap na nila tayo," mahina kong sabi. Napapikit si Ilian na parang pagod na. Hindi na sila titigil. At doon ko tuluyang naintindihan. Hindi na magiging normal ang buhay ko kahit anong pilit kong balikan ng dati. Hindi na ako ordinaryong tao simula nang dalhin ako ng kapalaran sa mundo nila noong bata pa ako. At higit sa lahat, hindi ko kayang mawala si Ilian. Kahit gaano ako natatakot noon, mas matindi na ngayon ang sakit na isipin na mawawala siya dahil sa akin. Dahan-dahan kong hinawakan ng kamay niya. Malamig yon tulad ng dati, pero hindi na ako natatakot. "Tama si Amara, 'di ba?" mahina kong tanong. "May paraan para matapos ito." Tahimik siya. "Pero kailangan mong mawala sa mundo ng tao." Hindi siya agad sumagot. Maya-maya, bahagya siyang napangiti pero malungkot yon. "Ayaw kong kunin ang buhay mo rito." Napatingin ako sa paligid ng bahay namin, sa simpleng tahanang kinalakihan ko, sa mundong nakasanayan ko buong buhay ko. Pero kahit gaano ko yun kamahal, alam kong hindi na ako pareho ng dati. Mula pa noon, bahagi na ng mundo nila ang isang parte ko. At ang pinakamasakit na katotohanan ay ang unti-unti ko nang nararamdaman na bahagi na rin ng puso ko si Ilian. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Kasabay noon ay ang pagsimula ng paglapit ng nilalang sa bahay namin. Kasabay noon ay ang malakas na pagyanig ng paligid. "Wala na tayong oras," sabi ni Ilian. Huminga ako ng malalim habang pinipigilan ng pag-iyak. Pagkatapos ay mahigpit kong hinawakan ng kamay niya. "Isama mo ako." Nalaki ang mata niya. "Elise, pagod na akong tumakbo." Nanginginig man ang boses ko, pilit akong ngumiti. At ayaw ko nang mabuhay na parang may kulang. Tahimik lang siya habang nakatingin sa akin. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan niyang idinikit ang noo niya sa noo ko. Kasabay noon ay ang pag-init ng marka sa palad ko. Biglang nagsimulang lumiwanag ang buong paligid sa kulay asul na liwanag habang umiikot ang malakas na hangin sa bahay namin. Naririnig ko ang galit na ungol ng nilalang mula sa labas ng bahay, pero unti-unti silang natatabunan ng kakaibang tunog na parang bulbul ng kagubatan. At pagkatapos noon, biglang nagbago ang paligid. Nawala ang bahay namin, nawala ang ulan, nawala ang gabi. Nang unang pagkakataon, nasa gitna na kami ng isang napakalawak na kagubatan na hindi ko pa kailanman nakikita.
Napakataas ng mga puno at may mga asul na ilaw na lumulutang sa hangin na parang bituin. May malamig na hamog sa paligid habang maririnig ang mahinang bulbol ng hangin sa pagitan ng mga dahon. Tahimik akong napatingin sa paligid at sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, pakiramdam ko parang may bahagi ng sarili kong matagal nang naghihintay doon. Marahan niyang lumingon sa akin. Wala na ang sakit sa mukha niya. Wala na rin ang maitim na marka sa balat niya. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin habang hawak pa rin ang kamay ko. Maligayang pagdating sa mundo ko, mahina niyang sabi. Napangiti ako kahit may luha sa mga mata ko dahil sa wakas naintindihan ko na kung bakit kahit gaano ako natatakot noon, palagi pa rin akong bumabalik sa kanya. Hindi dahil isinumpa ako, kundi dahil simula pa lang noong gabing iniligtas niya ako sa gubat, magkasama na talaga ang mga tadhana namin. At hanggang ngayon, kapag umuulan sa kalagitnaan ng gabi at may malamig na hangin na dumadampay sa bintana ng mga bahay malapit sa bundok, may mga tao pa rin sa magsasabing may nakikita silang isang lalaki na nakatayo sa gitna ng kagubatan habang may babaeng tahimik na nakasunod sa kanya. At tuwing naririnig ko ang hangin sa mundong iyon, lagi kong naaalala ang unang panaginip ko dahil sa kanya. Dahil minsan, ang mga nilalang na akala nating nasa kwento lang, sila pala ang matagal nang nagmamasdan sa atin mula sa dilim.